At sa punto pong ito ay silipin natin ang biyahe sa North Luzon Expressway. Naroon si Isaiah Mirafuentes mag-uulat live. Isaiah? Then sa mga oras na ito, unti-unti nang dumadagsa ang mga motorista dito ngayon sa North Luzon Expressway at kasabay nga nito ang pagdagsari ng mga motoristang nagpapaload at nagpapalagay ng kanilang mga RFID. Bakasyon ngayong Holy Week, naniniguro na ang mga biyahero na maging smooth at mabilis ang kanilang biyahe. Gaya ni Alfred nakakakuha lang ng bagong sasakyan at unang beses itong magagamit ang ngayong Holy Week. Actually, mas maganda siya kasi siyempre yung cash lane, matagal pa, magbabayad ka, susukli ka pa. So, unlike kasi pag may RFID ka, dire-diretso lalo na kung may balance ka naman. Mas maganda yung travel mo. Ng traffic sa mga toll plaza. Habang sa Lunes, April 21, inaasahan ang pagbabalik ng mga ito sa Metro Manila. 1,500 personnel ang nakakalat sa kahabaan ng North Luzon Expressway. At para sa mga maluluwag na kalsada, magtatalaga ng northbound counter-flow lane ng NLEX. Kaugnay rin sa RFID, pwede rin mag-load via online transaction gamit ang inyong bank application. Dahil hanggang sa mga oras na ito, makikita mo ngayon sa aking likuran ang unti-unti ng pagkakaroon ng build-up ng traffic dito rin Tawak Toll Plaza. Pero magandang balita yan, pero dahil wala pang naitatalang aksidente hanggang sa mga oras na ito at dahil nga hindi pa implemented ang 100% RFID sa NLEX, may isang lane pang nakatalaga na cash lane dito ngayon sa Balintawak Toll Plaza, maging sa ilang mga toll plaza ng North Luzon Expressway. Pero dayan, nananawagan ang pamunuan ng NLEX na mas maganda na magpaload ang ating mga kababayan para sa mas mabilis at smooth na biyahe. At yan muna ang pinakahuling update dito mula sa NLEX. Balik muna sa Dayan. Ingat sa ating mga motorista. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.